Sa mga nagtatanong ng update kay Celine, sobrang antok ko, Mima. Ngayon pala ako umuwi, gambling kami sa police, ganyan. Hindi ako makapag-focus ha, baka medyo pangit ang kwento ko kasi medyo antok na antok ako. Mamaya pa sana ako magbibideo pagising ko. Kaso mo nga, yung comment section, nakikita ko, parang medyo nag-argue-argue. Eh, ang laki nang naitulong nyo sa akin. Kaya namin nahanap yung bahay dahil sa followers. Hindi namin siya mahanap. Wala kami exact address. Kaya paikot-ikot kami sa buong subdivision, lakad kami ng lakad. Dahil sa followers, tinuro sa amin kung nasaan yung bahay. Kagaling. Thank you so much, me. Kaya naisip ko, sabi ko, siguro deserve nila para makatulog na rin sila, para magkaroon na rin sila ng peace. Anyway, Mima, kaya talaga to nagsimula kasi may nagme-message siya na wala si Celine. Hindi namin alam kung nasaan. And then may nag-message siya na wala na siya. Na nasa ilog na daw siya. Nakabaon na daw siya sa ilog. Wala na daw siya. Ayan. Naghihingi na rin siya ng GCash shop sa post. Tapos nag-message din siya sa GC ng ng work namin, sa warehouse namin, ganyan. Nawala na din daw siya. Hindi ko alam kung sino yun ha. Siguro nung nalasing siguro siya, may naglaro dun sa cellphone niya, ganyan. Ayan na yung mga pinagpo-post. Pero may umu-open nung account, ganyan. Yung parang ang sinasabi na hindi ko makuha yung password, na wala sa akin yung SIM card, yung parang, hindi ko alam, basta may nag-send ng ticket sa GCash, mga 1 AM plus yun, ganyan. Pero nagme-message na siya ng ganyan. Minessage namin ng mga kaibigan, wala talaga nagre-reply. Ultimo yung kasama nila dun sa sa party na yan, walang nagre-reply. Hindi naman kami talaga agad bumanat kagad naghanap muna kami. So, eto na nga, nagdala kami ng barangay doon sa bahay, hindi kami pinagbuksan. Kaya kami umabot sa pulis. Hindi muna kami nagdala ng pulis. Gusto namin, barangay muna para ma-sure. Kung safe siya, di sabi nila, daw sila, kinabahan lang din daw sila, ganyan. Yun naman pala di yan, lumaki yung problema. Anyway, nakita na namin si Celine kasama si Jervin, na magkasama sila, and then, ayun, hindi ko alam kung anong meron sa kanila, pero natulog sila sa isang bed, dalawa sila, and then yung may kasama pa sila na isang lalaki, so dalawang lalaki, isa si Celine, yung isang lalaki nandun sa kabila, and then si Jervin, and then si Celine sa isa silang bed. Ang kate. Nakita yun ng asawa ni Celine, ng kalibin ni Celine, yung tatay ng anak niya, ang kate. To the point na talagang may pasok pa bukas, 'di ba? May pasok pa ngayon pala first day ng school ng baby, tapos may sanggol pa siya. Yung pala andun siya sa hindi namin akalain yan, ganyan. Pero kung halimbawa wala naman nag-message sa amin, hindi naman sana kami maaalarma. Kasi inisip namin baka naman nga naggala-gala lang ganyan. Kaso may nag-message kasi sa amin, kaya medyo na-alarma kami. Parang feeling namin hindi missing ang dating kasi nga, ayun nga, may nag-message nga sa amin. And then, sobrang galit ko, ko na si Celine, -1 na kami. Kumbaga, kung 14 kami magkakapatid, 13 na lang kami ngayon. Para sa akin, wala na siya. Parang tepok na siya. Pinaalis ko rin siya sa bahay. Sabi ko, kung may kahihiyang ka, lumayas ka na dyan, ganyan. So, yun nga, dadalhin nga daw niya yung kanyang baby. Kaya yung asawa niya ngayon nakikiusap sa akin. Pero kasi, basta, galit ako sa sinungaling. Hindi ko alam, pride ko ba yan? Basta, galit na galit talaga ako sa sinungaling. Hindi nga ako nagsisinungaling, Mima. Mukha lang patanga-tanga, hindi nga ako nagsisinungaling. Ganyan. Minsan nag-joke ako sa inyo, pero yung sisinungaling talaga na purpose, hindi ako nagaganyan. Tsaka sobrang katimi. Hindi ko ma-tolerate ang ganyang. Sabi ko sa lalaki, kung gusto mo makita ang anak mo, tutulungan kita. Sabi ko sa lalaki, kunin mo yung custody kasi mga ganyang babae dapat nilulubog yan sa lupa. So, para sa akin, wala na si Celine. Hindi ko na siya kaano-ano. Tsugi na siya para sa akin. Ayoko ng ganyang klaseng tao. So, sa lahat ng naabala, police, barangay, dahil sa kakatihan ng aking sister, ay pasensya na kayo. So, ayan, Mima Basco. At sa aking mga followers na talaga ang laki na inaitulong ninyo. Kita nyo? Kayo talaga. Iba talaga. Iba talaga ang mga pagiging chismakers. Kayo nakapagturo sa akin ng exact location. Although may nalaman, diba? Through social media din yata yung subdivision, diba? Tingnan nyo. Iba talaga. Anyway, thank you so much, Mima.